Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan syempre gagawa na naman po tayo ng reaction video. May panonoodin na naman po tayo galing po sa ating Showbiz Fanatics mga kapatid. Ating bibigyan ng opinion, no? Ito yung title, tignan nyo, matapos palabasing siya ang gustong mawala si BBM sa pwesto, BP Sara sinampulan si Maris Umali. Maris Umali, medyo sikat ka ngayon Good or bad, publicity pa rin yan, no? Sisikat at sisikat ka. Tataas ratings nyo yan. Palakpakan po natin si Maris. Very good yung ginagawa mo. Bahala ka sa buhay mo. Total, may pamilya ka eh. Okay, eto na. Panoorin na po natin ang sabay-sabay. Alright mga kapatid, kung alam nyo, bababagal-bagal ang inyong internet. Nandiyan yan Fiverr ni Juan. Andiyan din ang number, baka available na po sa inyong lugar. Magpakabit na kayo ng internet dahil ang bilis-bilis ng internet nila at mura pa. Okay, i-play na natin to. Ano bang meron kay Maris Umali na yan? Ba't sikat na sikat yan ngayon, Dahil sa pagiging mapapel mo, si VP Sara na ang sumupalpal sa'yo. OMG! Ganito, inilarawan ng taong bayan ang controversial video online ngayon. Yes. Kung saan maging si VP Sara ay tila puno na kay Maris Umali, ang Jimmy reporter correspondent sa the Netherlands, kung saan tila nagbitaw muli ng isang hindi kaaya-ayang katanungan patungkol sa naging mensahe o pahiwatig ng PCO ng Malacanang na sino raw ba ang magbe-benefit kung magre-resign ang Pangulo sa kanyang posisyon. Alam mo yung mga pasimpleng banat nila, no? Hindi ko alam kasi ewan ko kung ayaw lang talaga nila sa BP Sara o hindi naman kaya bayad sila. Dalawa lang naman yun eh. Base lang ho yan sa aking opinion. Si Maris Umali parang alam ko dilaw din to eh. Pagkakaalam ko Pero ewan ko ba't ganyan yung mga tanungan niya pang ano. Maris Umali, wala po akong personal na galit o kahit ano pa man. Re-respeto ko po ang inyong mga katanungan. Pero ang sasabihin ko lang po, yung tanong ninyo katangahan. Pero kayo hindi kayo tanga. Yung tanong nyo lang po, bilang isang journalist or reporter po kayo, ginagalang po natin yan. Pero yung tanong nyo ho, katangahan. Yun lamang po. Alam nyo po ba ang mga Duterte, talagang nakinabang po yung mga mamamayang Pilipino sa Davao City, gumanda ang Davao City. Sumikat ngayon Davao City. Kaya nga naging presidente po ang dating Pangulong Duterte. Dahil gusto ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, kung ang tanong mo, sino ang magbebenepisyo kapag halimbawang nawala sa pwesto si BBM, iniisip mo siguro ang parang yung tanong mo may sagot na eh. Ako, kumbaga parang pag nawala si BBM, ang magbebenepisyo si BP Sara. Alam nyo ba kung sino magbebenepisyo? Mga mamamayang Pilipino. Taragis naman. Putik, kinaupo nga yung tatay, ang dami ng mga benepisyo, baka nga yung lisensya mo 10 taon na. 'Di ba kung wala kang violation, baka 10 taon na 'yan. Baka minsan tumambay ka sa Baywalk. Baka minsan yung mga daanang magaganda dito diyan sa bandang Baclaran. 'Di ba? Baka napadaan ka na rin diyan yung mala north to south, baka napadaan ka na diyan. Natapos 'yan sa panahon po ng ating Tatay Digong. Marami pang iba mga kapatid. Baka hindi mo alam nung mga panahon na yon kung maglalakad ka ng gabi, kahit madaling araw ka pa, safe na safe ka. Si Kamot Apo, mag-isip tayo. Kapag si BP Sara naging presidente someday, ang magiging benepisyo niyan yung mga mamamayang Pilipino. Kasi gusto nilang maupo to, nakikita kasi nilang pag Duterte ang nakaupo, maganda ang pamumuno. Di ba? Yung tanong na yan yung tanong lang naman po, medyo katangahan. Pero bilang respeto po sa inyo, ma'am, nire-respeto ko po kayo at naiintindihan ko po kung bakit nyo ginagawa yan. Siguro baka mataas ang budget papunta dyan, di ba? Mamamasyal ka rin lang naman, sagad-sagarin mo na. No? Huwag nating gawing tanga yung mga tanong natin. Yun lamang po, pero Maris, saludo ko talagang matagal ka ng report. Hindi ka tatagal bilang reporter
kung hindi ka talaga masipag, the best ka naman. Di ba? The best naman yan. Yun nga lang, nagkataon siguro para sa ibang mga mamamayang Pilipino, hindi maganda yung tanong mo. Yun lang po, yun lang. Pero saludo tayo dyan kay Maris, no? Binalagbag ng maraming netizen ang pinaka-controversial na journalist reporter sa Pilipinas na si Maris Umali matapos bitawan ang kanyang katanungan kay VP Sara na siyang sinagot naman ng Vice Presidente at Ayun, sinagot din. sinabing wala siyang sinabi na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos noong nagkaroon ng malawakang gathering sa The Hague, Netherlands. Wala naman palang sinabi. Kayo lang na... Yung mga mamamayang Pilipino siguro pwede pa. Pero si VP Sara wala naman sinasabi. Pero yung mga mamamayang Pilipino gusto siyang maupo para hindi na po sila nababahala sa nangyayari sa Pilipinas. Ganun lamang po. Ito, pakinggan nyo kung bakit nababahala. Ang report na ito ay galing sa ano to si Karen Davila ba to, mga kapatid? Ito, pakinggan muna natin ha. Pakinggan muna natin to. Target ng Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit 100 government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Target ng Naulit na mga kapatid. So, anong target niya? Sana lang hindi matuloy. Grabe naman. Unahin nyo na yung buong Luzon kung totoo man yan. Hindi natin pinatotohanan yan ha. Pero reporter to, di ba? Alam ko sino ba to? Si Karen Davila ba yung boses na? Kaya na po mga kapatid, pa-comment na lang po, ipupusuan po natin yan kung sino man yung reporter na yan na nagsalita na yan. At may mga comment po rito, 3 years from now, dead ball o putik. Dilat ang mata dahil sa gutom. Hindi naman siguro, nasa tao pa rin yan kung paano sila magsisikap. Ang sa atin lang maganda sana ho, kung mabuti o matino yung mamumuno. O, di ba? Para sa early celebration ng birthday ng kanyang ama, ang former president si Rodrigo Roa Duterte. Sa nasabing online at viral video, tila pinalagan ni VP Sara ang katanungan ni Maris Umali at itinama ito dahil hindi naman raw talaga sa kanya galing ang panawagang mag-resign ng Pangulo. Di nasupalpal siya pabalik, di ba? Kundi sa taong bayang tila napuno na at hindi na matiis ang napakaraming hindi magagandang nangyayari sa gobyerno ng bansa. Biruin mo, kahit yung mga simpleng mga fake news na maliliit na pwede namang itama kapag ka nagsalita ka, papatulan pa nila, talagang magsasalita pa sila. Parang kailangan laging nagsasalita yung spokesperson o kung kasino man. Dapat yung mga pinagsasabi ninyo, yung ina-announce ninyo, dati pag may announce, ibig sabihin napaka-importante. Napaka-importante. Importante pwede rin, pero kung napaka-importante, doon pa lang ho natin nakikita lumalabas yung mga spokesperson. Tama, di ba? Halimbawa, good news po para sa mga magsasaka ho natin. Bibigyan po kayo ng mga ganitong mga palay para sa pananim at mga pataba. Libreng-libre na po, dadagdagan lalo. O, di ba? Ganon. Tapos bibilin po yung palay sa inyo ng ganitong halaga. Yan, ang sarap pakinggan. Diba? O yung bigas po, magmumura na. Pinipilit po natin sa pamamagitan ng ganito at ganyan. O yung kabilang baryo, may ganito pero dapat tututukan ho natin yan. Ganun sana. Putik niyan. Pinagpapatulan nyo yung mga vlogger. Alam nyo na nga, nagpe-fake nyo siguro yung iba. Hayaan nyo. Ngayon, patunayan nyo sa gobyernong ito na may nagagawa. Pag nakita ng mga mamamayang Pilipino yan, gugustuhin naman nila ang ating gobyerno. Basta maganda po ang ginagawa. Di ba? Sigaw pa ng maraming netizen kay Maris Umali. Hindi si VP Sara ang makikinabang kung magre-resign man si PBBM bilang Pangulo, kundi ang taong bayan na siyang dapat nitong pangalagaan at bigyan ng tunay na serbisyo na hindi ginagawa ng gobyerno. Kita nyo, ngayon inuurat nyo si VP Sara. Ginugur-gur-gur nyo, may trabaho po yan sa Manila, ay sa Pilipinas. Diba? Mas maganda ho, natututukan po nila yung mga programa po nila doon. Meron yung mga may tawag dito, OBP, parang satellite, yung mga branch Luzon, Visayas, Mindanao. Nabawasan daw yun. Bakit nabawasan? Kasi nga, maliit ang budget na binigay po sa kanya. Kung malaki ang binigay sa kanyang budget, maibibigay niya pa sa mga magagandang tulong sana. Ngayon, sino po ang apektado dun sa mga pagbawas? Di mamamayang Pilipino. Di naman siguro tayo bata mag-isip para magtatanga-tangahan tayo dito. Ang ganda-ganda ng pamamalakad ng VP Sara, ang ayos-ayos, tapos kayo, gurgor kayo ng gurgor. Paano makakapagtrabaho niyan?
Baka sa susunod yan, tatanungin nyo kung bakit absent si BP Sara. Absent na sa trabaho, hindi na nagtatrabaho. Natural po, ginugurgur nyo eh. Tapos, ang BP Sara or mga Duterte gagastos ng malaki para sa attorney, ganyan-ganyan. Natural, ginurgur nyo yung tatay eh. Wala lang, ako yung nagbibigay lang ng mga example na pwedeng mangyari sa mga hinaharap po. Huwag tayong magtanga-tangahan dito. Kaya nga sumikat yung mga Duterte kasi may nagagawa, di ba? Alam nyo ba yung may nagtanong, binigyan siya ng mic? Ito mga kapatid, susubukan ko kung mahanap ko ha. Hindi, kwento ko na lang, putik yan. Parang binigyan siya ng mic, tas sabi niya ng ganon, ang tinitignan nyo lang, yung budget po ni BP Sara. Kung gusto nyong tignan yung mga budget, ba't hindi nyo tignan yung budget ng Office of President? Tapos yung mga ibang ahensya pa na may mga confidential fund, sabi ng ganon, in your face, diba? Tama nga naman si BP Sara nasasagot niya yung sa confidential fund niya. Paano naman yung iba? Nire-recommend ng mga taong bayan na buksan nyo rin, tignan din natin yung confidential fund ng iba. Ini-ignore nyo lang. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang pinag-iinitan po si BP Sara. Time!